Cooper Flag, 49 points breaking record para sa Dallas. At Warriors all-in na kay Giannis. Lahat ng picks handang isuko. Bucks gusto si Jonathan Kuminga. Maaaring natalo ang Dallas Mavericks sa Charlotte Hornets ngayong araw, pero ito ay hindi malilimutan ni Cooper Flag. Kahit natalo sila, ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para subukang baligtarin ang resulta. Sumabog si Flag sa larong ito, nagtapos na may career high na 49 points sa napaka-epektibong shooting, 3 3-pointers, perpektong 6 sa free throw, at nagdagdag pa ng 10 rebounds at 3 assists. Dahil sa performance na iyon, inilagay niya ang pangalan niya sa tuktok ng maraming record. Ang 49 points, ang pinakamaraming naitala sa isang laro ng sinumang teenager sa kasaysayan ng NBA. Ang dating record ay 45 points ni Cliff Robinson noong March 1980 sa isang larong dinurog ng New Jersey Nets ang Detroit Pistons. 3 araw na lang sana bago mag-20 si Robinson noon. Si Flag ay kakabukas pa lang ng 19 isang buwan ang nakalipas. Ito rin ang kauna-unahang 49 point at 10 rebound na laro ng isang rookie mula pa kay Michael Jordan noong 1985 na nagawa niya iyon sa isang overtime na panalo laban sa Detroit Pistons sa ika-50 game ng kanyang career. Para kay Cooper Flag, ito ay laro bilang 44 pa lamang. Nagtakda rin siya ng record ng prangkisa para sa pinakamaraming puntos sa isang laro ng isang rookie, nalampasan ng dating marka na 42 na hawak niya mismo at ni Mark Aguirre. Nakakatawang pagkakataon, nagretiro ang jersey ni Aguirre at nag-react siya noong una nang maitay ni Flag ang record mas maaga sa taon na nagsabing, "Ang una kong sinabi sa kanya ay huwag matakot. Alam ng buong NBA kung sino ka. Hindi ka pwedeng pumasok na takot, nasubok na siya." At maayos niyang nalalampasan iyon. Naglaro kami ng buong husay at nanatiling magkakasama kahit mahirap. Hindi kami sumuko at nagkaroon ng tsansang manalo sa huli. Gusto sana namin ng panalo, pero marami pa ring positibong mapupulot. Iyan ang sinabi ni Cooper Flag matapos ang kanyang araw na nagtakda ng record. Bago ang draft lottery, nag-aalala ang kanyang pamilya na kung mapunta siya sa isang naluluging prangkisa, maaari itong makasama sa kanyang pag-iisip at inisip nilang mas babagay siya sa Mavericks. Ang season na ito ay hindi naging tulad ng inaasahan niya o ng sino man sa Mavs, pero higit pa niyang tinutupad ang inaasahan sa kanya bilang first overall pick. Sa kabilang balita, may pagkakataon ng Golden State na makuha si Giannis Antetokounmpo sa pamamagitan ng isang offer na mas malakas kaysa sa inaakala ng marami. Maaaring hindi ito ang pinakamahusay na paketeng matatanggap ng Milwaukee Bucks, ngunit may ilang mahahalagang salik na maaaring pumanig sa Warriors. Kabilang dito ang kakayahan nila na mag-offer ng isang kapanapanabik na kombinasyon ng mga asset sa hinaharap, isang player na maaring pag-interesan at bayaran ng malaki ng ikatlong teams, at isang destinasyong maaaring gustuhin mismo ni Antetokounmpo. Ayon kay Anthony Slater ng ESPN, naging maingat ang Warriors sa pagbibigay ng mga draft pick na lampas sa inaasahang panahon ni Stephen Curry. Gayunpaman, pagdating kay Giannis, malinaw na nagbago ang pananaw na ito. Batay sa ulat ni Slater, maaaring mag-offer ang Warriors ng hanggang 4 na first-round picks, kabilang ang top 20 protected na 2030 pick sa Bucks, at ang mga ito ay magiging available sa Milwaukee sa posibleng negosasyon. Ayon kay Slater, maaaring mag-o-offer ang Warriors ng hanggang 4 na first-rounders, 2026, 2028, 2032 na walang proteksyon, at ang 2030 pick kung ito ay mapunta sa hanay ng 1 to 20 top 20 protected na may utang sa Washington bilang bahagi ng trade nina Jordan Poole at Chris Paul. Dahil sa mga pick na nailabas na ng Milwaukee, isang karagdagang pick swap lamang ang maaari nitong hingin. Dagdag pa niya, sa mga nakaraang pag-uusap tungkol sa mas mababang antas ng mga trade, naging protektibo ang Warriors sa kanilang mga draft pick lampas sa panahon ni Steph. Hindi ito ganoong klaseng usapan. Ang mga pick pagkatapos ng Curry era ay magiging available sa Milwaukee at mahalaga, bagamat medyo mas mababa ang halaga dahil ang post-Curry era ay biglang magkakaroon ng Antetokounmpo sa kanyang mid-30s. Bagamat maaring may mga offers na mas may agarang halaga, mahirap makahanap ng trade package na makapaghahanda sa kinabukasan ng Bucks gaya ng kayang i-offer ng Warriors. Ang malupit na realidad para sa Golden State ay 37 years old na si Curry at mas malapit na sa pagre-retiro kaysa sa nais paniwalaan ng marami. Dahil dito, ang unprotected 2032 first round pick
ay maaaring isa sa pinaka-pinag-aagawang pick sa hinaharap na draft class. Maaaring tutulan ito ng ilan sa pag-asang malakas pa rin ang isang 37 years old na Antetokounmpo o dahil tila walang kupas si Curry ngunit hindi mahuhulaan ang pagdating ng panahon. Sa parehong diwa, ang 2028 pick ng Warriors ay maaari ring maging kaakit-akit lalo na kung si Curry ay nasa 40 years old na noon at posibleng hindi na naglalaro. Maaaring umasa na hindi ito mangyari, ngunit nananatili ang katotohanang makatatanggap ang Milwaukee ng dalawang high-value picks kung isa sa alang-alang ang karaniwang edad ng mga stars ng Golden State. Maaaring gamitin ng Bucks ang mga pick na ito upang mag-draft ng mga haligi ng team sa hinaharap o kaya'y magsilbing mahalagang puhunan sa mga susunod na trade para makakuha ng high-level talent pabalik sa Milwaukee. Ang pinakamalaking hadlang dito ay kung paano tinitingnan ng Milwaukee si Jonathan Kuminga. Binanggit ni Slater na interesado na ang Bucks sa kanya mula pa noong 2025 offseason na maaaring maging mahalagang pundasyon ng isang solidong trade. Kung handa ring isama ng Golden State ang kombinasyon ni Moses Moody, Brandon Podziemski at Will Richard, maaaring maabot ng offer ang pamantayang itinatakda ng Milwaukee. Ang isa pang balakid ay ang emosyonal na dagok ng posibleng paghiwalay kay Draymond Green. Malabong tanggapin ng Bucks ang $56 million na sahod ni Jimmy Butler para sa 2026-2027 season, lalo't siya ay 37 years old na at kagagaling lamang sa ACL injury, kaya't ang $25 million na kontrata ni Green ay maaaring maging susi upang maisakatuparan ang trade. Kung magkasundo ang dalawang panig sa ganitong kaayusan, o kung maisasama ang ikatlong team upang palakasin ang offer ng Warriors, magiging makatotohanang target si Antetokounmpo. Maiisip na ang 14 years service ang nag-iisang kampyonato ng Bucks mula pa noong 1971 at ang dalawang MVP awards ay dapat magbigay kay Antetokounmpo ng kahit kaunting boses sa kanyang kinabukasan. Hindi ito garantisado, ngunit nararapat lamang na gawin ng Milwaukee ang tama para sa arguably pinakamahusay na player sa kasaysayan ng prangkisa. Kung mangyari ang ganitong senaryo, may isang malinaw na bentahe ang Warriors laban sa iba, ang kakayahang tugunan ang hangarin ni Antetokounmpo na manalo pa ng isa pang kampyonato. Kahit pa magbitiw ang Golden State ng mahahalagang asset, hindi maikakaila ang kaakit-akit na potensyal ng tambalang Giannis at Curry. Mayroon silang pinagsamang 4 na regular season MVP awards at 2 finals MVP honors bukod pa sa singsing ni Antetokounmpo at 4 na kay Curry. Magkasama, may makatotohanang posibilidad na ang dalawang players halos siguradong makakapasok sa All-NBA. Kung aabot sila sa 65 games, ay makalaban para sa isang titulo. Kung handang sumali si Giannis sa Warriors, ang paketing ilalabas ay sapat upang hikayatin ang Bucks na seryosong pag-isipan ang offer. Makakakuha sila ng pangmatagalang asset na maaring gamitin sa pagdraft ng talento o sa pakikipag-trade para sa mas mahuhusay na piraso at maaari pa nilang subukang i-unload ang kontrata ni Kyle Kuzma. Maraming pyesa ang kailangang magkatugma, ngunit nasa Warriors ang mga asset upang makagawa ng offer na hindi basta-basta matatanggihan ng Bucks nang hindi ito binibigyan ng masusing konsiderasyon.